Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is huwag maging mapagkunwari. Ganito po yun, sa harap, akala mo okay yung ugali niya, nagpapakita siya ng kabutihan, hindi mo alam, pagtalikod mo, sinisiraan ka na ng kapwa-tao mo. Andyan nilulubak ka na, sinisiraan ka, tinatraidor ka, at madami pang iba, di ba? Chinichismis ka at saka binubuli ka. Pero kapag harap ka niya, napakabuti ng mga sinasabi niya sa'yo. Parang bulaklak ang kabanguhan ng bibig niya. Pero kapag nakatalikod ka na, ayun na, tinitira ka na ng patalikod, di ba? Ganun mga tao, wala kasi itong mga Diyos. Kulang sila sa pananalig sa ating Diyos na buhay na si Jesus Christ. Di nila kinikilala ang ating Diyos anak na si Jesus Christ. Puro lang kasama ng ginagawa nila. Puro pag-isip pa lang sa kapwa-tao nila na magpasama ito. Yun. Kaya nagiging masama. Nag-isip sila, nagplano sila ng ikakapahamak ng kapwa-tao nila. Pero kung ikaw ay isang mabuting tao at malinis ang puso at walang pagkukunwari sa kapwa-tao mo, tsak na tsak, maliligtas yung kaluluwa mo. Ang gagawin lang po natin, maging madasalin po tayo, maging makadiyos, kilalanin natin ating Diyos anak na si Jesus Christ. Papasukin natin siya sa ating buhay. Sumamba at manalig po tayo sa Kanya. Lahat ng mga gusto mo sa buhay, hilingin mo sa Kanya sa pangalan niya. In the name of Jesus Christ. Tsak na tsak, lahat yon ay matutupad sa takdang oras at panahon. Huwag po tayong magmadali. In the right time ay bibigay yun sa atin ng ating Diyos anak na si Jesus Christ. Kailangan lang po natin patatagin na pananalig natin sa Kanya. Hilingin mo kung ikaw may sakit, ipanalangin mo na, gumaling ka. Gusto mo magkaroon ng magandang trabaho, ipanalangin mo din po. Gusto mo makapasa sa exam, successful na business, peace of mind, hilingin mo lang po lahat sa Kanya, sa ating nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Jesus Christ. Lahat ng mga tagumpay mo sa buhay, ialay natin sa Kanya. Lahat ng mga successful natin o tagumpay dito na sa buhay na dito sa mundong ito, ay lahat yun ay ating isurrender sa ating Diyos anak na buhay na si Jesus Christ. Kasi kung di po dahil sa Kanya ay hindi po natin magagawa lahat ng mga ganong bagay, kasi siya lang po ang tumutulong sa atin at gumagabay ang ating Diyos anak na buhay na si Jesus Christ. Tanggapin natin siya at papasukan sa ating puso at isipan para po mawala po yung mga dumi dyan sa isip at puso natin. Guaranteed ko na po yan kapag nananalig po tayo sa ating Diyos anak na buhay na si Jesus Christ. Mawawala yung mga lahas natin, kaanuhan natin sa laman, sa sex, pagnanakaw, pambubuli, lahat yan mawawala basta papasukin natin ating Diyos for protection, for protektahan niya tayo sa mga ganun, lalo na pagnanakaw, pag-isip natin din maganda sa kapwa, panriri, paggawa ng masama, pagpatay. Magdasal lang po tayo, ipapasukin natin ating Diyos anak na buhay na si Jesus Christ. Tutulungan niya tayo, babaguhin niya tayo. Basta manalig ka lang, magkaroon ka lang ng faithful sa Kanya. Na tsak, babaguhin ka niya paunti-unti. Hindi mabiglaan, pero paunti-unti. Manalig lang po tayo sa nag-iisa nating Diyos anak na si Jesus Christ na makapangyarihan sa lahat. Tutulungan niya tayo para malabanan natin mga tukso na yan na pumapaligid sa atin at hindi tayo makagawa ng masama. Parati natin patatagin na pananalig natin sa ating Diyos anak na si Jesus Christ. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.